Suratu Taha, ang titik Taha, sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Taha, hindi namin ibinaba o ipinahayag sa iyo o Muhammad ang Quran upang ikaw ay mabagabag. Maliban bilang isang paalaala para sa sinumang natatakot sa Allah. Isang kapahayagang nagmula sa Kanya na lumikha sa kalupaan at sa mga kalangitang nagtataasan sa isa't isa. Ang mahabagin na pumaitaas sa Kanyang marangal na trono. Sa Kanya ang pagmamayari ng anumang nasa mga kalangitan at ng anumang nasa kalupaan at ng anumang nasa pagitan nilang dalawa at ng anumang nasa ilalim ng lupa. At kung ikaw ay magsalita ng malakas, katotohanan, lubos niyang nababatid ang lihim at ang anumang higit pang nakakubli. Allah, walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Sa Kanya ang pagmamayari ng mga pinakamagandang pangalan. At nakarating na ba sa iyo ang kasaysayan ni Moises? Nang siya ay makakita ng apoy at kanyang sinabi sa kanyang mag-anak, "Manatili kayo rito, katotohanang ako ay nakakita ng apoy. Baka sakaling ako ay makapagdala sa inyo mula roon ng isang sulo, utanglaw o aking matagpuan sa apoy ang patnubay." Kaya nang siya ay makalapit dito sa apoy, siya ay tinawag, "O Moises, katotohanan, ako ang iyong Panginoon, kaya hubarin mo ang iyong sandalyas. Katotohanan, ikaw ay nasa banal na lambak ng tuwa. At ikaw, O Moises, ay aking pinili, kaya ikaw ay makinig sa anumang ipahayag ko sa iyo. Katotohanan, ako ang Allah, walang ibang Diyos maliban sa akin, kaya ako ay sambahin mo, tanging ako, at magsagawa ka ng pagdarasal bilang pag-alaala sa akin. Katotohanan, ang takdang oras ay darating halos, aking itago ito upang ang bawat tao ay mabayaran ng ayon sa anumang kanilang pagsisikap. Kaya huwag mong hayaan na ikaw ay mahadlangan mula rito ng sinumang hindi naniniwala nito at sumusunod sa kanyang sariling pagnanasa, sapagkat magkagayon maaaring ikaw ay mapariwara. At ano iyang nasa kanang kamay mo, O Moises? Siya ay sumagot, "Ito ay aking tungkod, aking hinihiligan ito, at aking gamit sa pagtigpas ng mga dahon para sa aking mga pinapastulang tupa at sa iba pang aking paggagamitan." Siya, ang Allah, ay nagsabi, "Ihagis mo iyan sa ibaba, O Moises." Kaya ito ay kanyang inihagis sa ibaba. At kapag daka, ito ay ahas na mabilis na gumagalaw. Siya, ang Allah, ay nagsabi, "Kunin mo o sakmalin ito at huwag kang matakot. Ito ay aming ibabalik muli sa dati nitong kalagayan o anyo. At isuksok mo ang iyong kamay sa iyong tagiliran. Ito ay lalabas na maputi na walang anumang bahid ng sakit bilang isa pang aya, himala. Upang kami ay magpakita sa iyo ng aming iba pang mga malalaking ayat, himala o babala. Ikaw ay magtungo kay Paraon, katotohanan, siya ay sumuway. Siya, si Moises, ay nagsabi, "O aking Panginoon, palubagin mo po para sa akin ang aking dibdib o bigyan mo ako ng lakas ng loob. At gawin mo pong magaan para sa akin ang gawain iniatang mo.
at kalagin mo ang buhol sa aking dila, pawiin ang aking pagiging utal. Upang kanilang maunawaan ang aking salita. At gawin mo bilang alalay para sa akin ang isang ministro mula sa aking pamilya. Italaga mo po si Aaron na aking kapatid na lalaki. Dagdagan mo po ang aking lakas, katatagan sa pamamagitan niya ni Aaron. At hayaan siyang makibahagi sa aking gawain. Upang kami ay lumuwalhati sa iyo ng palagian. At kami ay makapagbigay ng pag-alaala sa iyo ng palagian. Sapagkat katotohanan, ikaw ay lagi nang nakakikita sa amin. Siya, ang Allah, ay nagsabi, O Moises, ang iyong kahilingan ay ipinagkaloob sa iyo. At katiyakang aming naipagkaloob na noon pa man sa ibang pagkakataon ang kagandahang loob sa iyo. Nang kami ay nagbigay inspirasyon sa iyong ina ng anumang aming naipagkaloob na inspirasyon na nagsasabing ilagay mo siya ang sanggol na si Moises sa isang kuna at ito ay iyong ipaanod sa ilog at ang ilog ay magsasadsad sa kanya sa pangpang. Doon siya ay kukunin ng isang kaaway ko at ng kaaway niya at aking iginawad sa iyo ang pagmamahal mula sa akin upang ikaw ay palakihin sa ilalim ng aking paningin. At ikaw ay aming pinagpala nang ang iyong kapatid na babae ay nagtungo sa pamilya ni Paraon at nagsabi, Maaari ko bang ituro sa inyo ang isang mag-aalaga para sa kanya? Kaya sa gayong paraan, ikaw, O Moises, ay aming naibalik sa iyong tunay na ina upang siya ay maging panatag at hindi malumbay. At nang ikaw ay nakapatay ng isang tao, subalit ikaw ay aming iniligtas sa pagganti at ikaw ay aming sinubukan ng matinding pagsubok at ikaw ay nanirahan ng maraming taon sa mga mamamayan ng Madyan. Pagkaraan, ikaw ay dumating rito sa takdang oras, O Moises. At ako ang pumili sa iyo para maglingkod sa aking sarili. Ikaw ay magtungong kasama ng iyong kapatid, dala ang aking mga ayat, babala o himala, at huwag kayong makalimot sa pag-aalaala sa akin. Magtungo kayong dalawa kay Paraon, katotohanan, siya ay sumuway. Kaya mangusap sa kanya ng mahinahong pananalita upang sakali siya ay tumanggap ng paalaala at matakot sa akin. Sila, Moises at Aaron ay nagsabi, Aming Panginoon, katotohanan kami ay nangangamba na madaliin niya ang parusa laban sa amin at siya ay sumuway sa aming kautusan. Ang Allah ay nagsabi, Huwag kayong matakot. Katotohanan, ako ay nasa sa inyo. Ako ay nakaririnig at ako ay nakakikita. Kaya kayo ay magtungo sa kanya at magsabi, Katotohanan, kami ay mga sugo ng iyong Panginoon, kaya ipadala mo sa amin ang mga anak ni Israel at huwag mo silang parusahan. Katiyakang kami ay dumating sa iyo na may dalang ayat, babala mula sa iyong Panginoon at ang kapayapaan ay matatamo ng sino mang sumusunod sa patnubay. Katotohanan, ipinahayag sa amin na ang parusa ay matatamo ng sino mang nagtatakwil at tumatalikod sa patnubay. Siya, si Paraon, ay nagsabi, Sino ba, O Moises, ang Panginoon ninyong dalawa? Siya, si Moises, ay nagsabi, Ang aming Panginoon ay siya na nagbigay ng hugis o anyo sa bawat bagay at pagkaraan. Ito ay pinatnubayan.
Siya, si Paraon, ay nagsabi, ano ang kahihinatnan ng mga naunang henerasyon? Siya, si Moises, ay nagsabi, ang gayong kaalaman ay nasa sa aking Panginoon sa isang talaan. Ang aking Panginoon ay hindi kailanman nagkakamali at hindi nakalilimot. Siya na gumawa ng kalupaan para sa inyo bilang isang higaang nakalatag, at doon ay inilagay para sa inyo ang mga daan at ibinaba mula sa langit ang ulan, at aming pinatubo sa pamamagitan nito ang iba't ibang uri ng halaman. Magsikain kayo at inyong pastulan ang inyong mga hayupan mula roon. Katotohanang naririto ang mga ayat, palatandaan para sa mga taong taglay ang talino. Mula rito sa lupa, kayo ay aming nilikha, at dito rin kayo ay aming ibabalik. At mula rito, kayo ay aming ilalabas sa ibang takdang panahon. At katiyakan, aming ipinakita sa kanya kay Paraon ang aming mga ayat, himala at katibayan, subalit siya ay nagtakwil at tumanggi. Siya ay nagsabi, ikaw ba ay naparito upang kami ay iyong itaboy sa labas ng aming lupain sa pamamagitan ng iyong salamangka, o Moises? Kung gayon, katiyakang kami ay magdadala sa iyo ng salamangkang katulad niyon, kaya ikaw ay magtakda ng araw ng pakikipagtipan sa pagitan namin at sa pagitan mo, upang hindi namin makaliligta ang tupdin at maging ikaw man sa isang naitalagang puok. Siya, si Moises, ay nagsabi, ang inyong pakikipagtipan ay sa araw ng kasayahan, sa sandaling ang mga tao ay magsisitipon sa gitnang oras ng umaga. Kaya si Paraon ay sandaling tumalikod, pinagtuunan ang kanyang balakin. Pagkaraan ay muling nagbalik kay Moises. Siya, si Moises, ay nagsabi sa kanila, kasawian sa inyo, huwag kayong maglubid ng kasinungalingan laban sa Allah. Baka kayo ay kanyang lipunin ng isang parusa, at katiyakan sinuman ang naglulubid ng kasinungalingan ay nabibigo. At sila ay nagtalo-talo tungkol sa kanilang gawain at kanilang inilihim ang kanilang sariling usapan. Sila ay nagsabi sa mga tao, katotohanan, ang dalawang ito ay mga salamangkerong naghahangad na kayo ay itaboy palabas mula sa inyong lupain sa pamamagitan ng kanilang salamangka, at naghahangad ding alisin sa inyo ang inyong nakagisnang relihiyon. Kaya inyong paghandaan ang inyong balakin. Pagkaraan ay magsitipon kayo ng magkakahanay, at sino man ang mangingibabaw sa araw na ito ay tunay na nagtagumpay. Nang dumating ang araw ng tunggalian, sila ay nagsabi, O Moises, ikaw ba ang maghahagis o kami ang mauunang maghagis? Siya, si Moises, ay nagsabi, hindi, bagkus kayo ang maunang maghagis, at kapag daka ang kanilang mga lubid ay tungkod, ay tumambad sa kanya kay Moises na animoy gumagalaw tulad ng mga ahas mula sa kanilang salamangka. Si Moises ay nakaramdam sa kanyang sarili ng pagkatakot. Kami, ang Allah, ay nagsabi, huwag kang matakot. Katotohanang ikaw, o Moises, ang mangingibabaw o magwawagi. At ihagis mo ang anumang nasa iyong kanang kamay, lulununin nito ang anumang kanilang ginawang pandaraya, at kanilang pandaraya ay isa lamang panlinlin lang ng isang salamangkero, at ang salamangkero ay hindi kailanman magtatagumpay saan man ang kanyang naabot. Kaya ang mga salamangkero
ay nangayupapa sa pagpapatira pa. Sila ay nagsabi, kami ay naniniwala sa Panginoon ni Aaron at Moises. Siya si Paraon ay nagsabi, kayo ba ay naniwala sa kanya kay Moises bago pa man ako magbigay sa inyo ng pahintulot? Katotohanan, siya si Moises ang inyong pinuno na nagturo sa inyo ng salamangka. Kaya katiyakang puputulin ko ang inyong mga kamay at paa ng magkabilaan at kayo ay aking ipapako sa puno ng mga datiles at katiyakang inyong mapag-aalaman kung sino sa amin, ako o ang Panginoon ni Moises, ang higit na matindi sa pagpataw at nagtatagal na parusa. Sila ay nagsabi, kailanman ikaw Paraon ay hindi namin itatangi ng higit sa anumang dumating na malilino na katibayan sa amin at higit sa kanya na siyang lumikha sa amin. Kaya itakda mo ang anumang nais mong itakda para sa amin sapagkat ikaw ay makapagtatakda lamang para rito sa makamundong buhay. Katotohanan, kami ay naniwala sa aming Panginoon upang kami ay kanyang patawarin sa aming mga pagkakasala at sa anumang salamangkang pilit mong ipinagawa sa amin. At ang Allah ay nakahigit sa gantimpala at nananatiling walang kupas. Katotohanan, sino mang dumating sa kanyang Panginoon bilang isang mapaggawa ng kamalian, katiyakang para sa kanya ay impyerno. Doon siya ay hindi mamamatay ni mabubuhay. Ngunit sino mang dumating sa kanya bilang isang naniniwalang nakagawa ng mga gawaing matuwid, sila yaong mayroong matataas na antas ng kalagayan sa kabilang buhay. Mga hardin ng walang hanggang paninirahan, sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos na kung saan sila ay mamamalagi ng walang hanggan, at iyan ang kabayaran para sa sinumang nagpakadalisay ng kanilang sarili. At kami ay nagbigay inspirasyon kay Moises at nag-utos sa kanya, maglakbay kayo sa oras ng gabi kasama ng aking mga alipin at hampasin mo para sa kanila ang tuyong landas sa dagat at huwag mong katakutan na kayo ay abutan ni Paraon, ni pangambahan ang pagkalunod. Kaya sila ay tinugis ni Paraon kasama ng kanyang mga kawal, ngunit sila ay tinakluban mula sa dagat ng anumang isinaklob sa kanila. At si Paraon ang nagtulak sa kanyang mga mamamayan upang sila ay mapaligaw at sila ay hindi napatnubayan. O mga anak ni Israel, katiyakan, kayo ay aming iniligtas mula sa inyong kaaway at kami ay gumawa ng kasunduan sa inyo sa dakong kanang bahagi ng bundok ng Sinai at aming ibinaba sa inyo ang manna at mga pugo na nagsasabing magsikain kayo ng mga mabubuting bagay na aming ipinagkaloob sa inyo bilang panustos at huwag kayong sumuway doon at upang huwag na di bumaba sa inyo ang aking puot at sino man ang binabaan ng aking puot ay katiyakang nahulog sa kapariwaraan. Ngunit katotohanan, ako ang lagi nang nagpapatawad sa sinumang nagsisisi at naniniwala at gumagawa ng mga gawaing matuwid at pagkaraan ay patuloy sa pagtahak sa patnubay. Siya ang Allah ay nagsabi, at ano ang ginawa mo at ikaw ay nagmamadaling lumisan mula sa iyong mga mamamayan o Moises? Siya ay sumagot, sila ay malalapit sa aking mga yapak at ako ay nagmamadali na nagtungo sa iyo, o aking Panginoon, upang ikaw ay masiyahan. Siya ang Allah ay nagsabi, ngunit katotohanan, aming sinubukan ang iyong mga mamamayan pagkaraan mong lumisan, at si Samiri
ay naghatid sa kanilang pagkaligaw. At si Moises ay nagbalik sa kaniyang mga mamamayan na napupuot at nagdadalamhati. Siya ay nagsabi, "O aking mga mamamayan, hindi ba ang inyong Panginoon ay nangako sa inyo ng isang mabuting pangako? Ang pangako ba ay sadyang matagal para sa inyo? O ninais ninyong ang puot ng inyong Panginoon ay bumaba sa inyo kaya kayo ay sumira ng inyong pangako sa akin?" Sila ay nagsabi, "Kami ay hindi sumira sa aming pangako sa iyo nang ayon sa aming nais, subalit kami ay ginawang magpasan ng mga dalangin mula sa mga palamuti ng mga mamamayan ni Paraon. Kaya aming inihagis ang mga ito sa apoy at ganyan ang ginawang paghagis ni Samiri." At siya, si Samiri, ay naglabas mula sa tinunaw ng apoy at gumawa para sa kanila ng estatwa ng isang bulo, batang baka na may umuungal na tinig, at sila ay nagsabi, "Ito ang inyong Diyos at ang Diyos ni Moises," subalit siya, si Moises, ay nakalimot. Hindi ba nila nakikita na hindi nito magagawang ibalik sa kanila ang isang salita upang tugunin nito, at ito ay wala ring taglay na kapangyarihan para sa kanila upang makapinsala o makagawa ng kabutihan? At katiyakang si Aaron ay nagsabi sa kanila noon pa man, "O aking mga mamamayan, kayo ay sinusubukan lamang dito, at katotohanan, ang inyong Panginoon ay mahabagin, kaya ako ay inyong sundin at sumunod sa aking ipinag-uutos." Sila ay nagsabi, "Kailanman kami ay hindi magsisitigil sa pagsamba dito sa baka hanggang si Moises ay makabalik sa amin." Siya, si Moises, ay nagsabi, "O Aaron, ano ang pumigil sa iyo nang sila ay makita mong napapaligaw? Mula sa pagsunod sa akin, ikaw ba ay sumuway sa aking ipinag-uutos?" Siya, si Aaron, ay sumagot, "O anak na lalaki ng aking ina, huwag mo akong hablutin sa aking balbas o sa buhok ng aking ulo. Katotohanang ako ay nangangamba na iyong sabihin, ikaw ang sanhi ng pagkawatak-watak ng mga anak ni Israel, at ikaw ay hindi nakatupad o nakapaghintay sa aking salita." Siya, si Moises, ay nagsabi, "At ano ang iyong kaso, o Samiri?" Siya, si Samiri, ay sumagot, "Nakita ko ang anumang hindi nila nakikita. Kaya ako ay kumuha ng isang dakot na alikabok mula sa bakas ng paa ng kabayo ng sugo si Gabriel, at ito ay aking isinaboy, at ganyan din ang inuudyok sa akin ng aking kaluluwa." Siya, si Moises, ay nagsabi, "Kung gayon, ikaw ay lumayas, at katotohanang itinakda para sa iyo sa buhay na ito ang pagsasabing, huwag mo akong salingin, at katotohanan, ikaw ay may pangako sa kabilang buhay na hindi mo magagawang kaligtaang tuparin, at masdan mo ang iyong ginawang Diyos na siya mong pinagtuunan ng pagsamba. Katiyakan, ito ay aming susunugin, pagkaraan ay ikakalat ang abo nito sa dagat. Ang inyong Diyos ay ang Allah lamang, walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Kanyang nasasaklawan ang kaalaman ng lahat ng bagay. Ganyan namin isasalaysay sa iyo, o Muhammad, mula sa balita ng anumang naunang naganap noon, at katiyakang aming ipinagkaloob sa iyo mula sa amin ang mensahe ng Quran. At sino mang lumalayo mula rito sa patnubay ng Quran, katotohanang siya ay magdadala ng isang pasanin o pagkakasala sa araw ng pagkabuhay na muli. Sila ay mamamalagi roon ng walang hanggan, at ito ay napakasama para sa kanila bilang pasanin sa araw ng pagkabuhay na muli. Sa araw na ang tambuli ay hihipan at aming titipunin
ang mga mapaggawa ng kabuktutan. Sa araw na iyon, ang mga mata ay magkukulay asul sa sindak at ligalig. Sila ay magbubulungan sa isa't isa na nagsasabing, kayo ay namalagi lamang ng 10 araw sa mundo. Kami ang lubos na nakababatid sa anumang kanilang mga sinasabi kapag ang mahusay mga tuwiran sa kanila ay magsasabing, kayo ay namalagi lamang sa mundo ng 1 araw. At sila ay nagtatanong sa iyo tungkol sa mga bundok. Kaya sabihin, pagkakalat-kalatin ng aking Panginoon ang mga ito ng may pagsabog. Pagkaraan ay kanyang lilisanin ito, ang lupa ng patag at hungkag. Wala kang makikita roon sa lupa kahit isang uka o isang usli. Sa araw na iyon, sila ay susunod sa panawagan ng tagatawag na walang paglihis sa kanya, at ang lahat ng mga tinig ay mananahimik o magtitigil sa harap ng mahabagin Allah, at wala kayong maririnig maliban sa mahinang yabag ng kanilang mga paa. Sa araw na iyon, walang pamamagitan ang makatutulong maliban sa isang pinagkalooban ng kapahintulutan ng mahabagin Allah at tinanggap ang kanyang salita. Kanyang nababatid ang anumang nangyari sa kanila sa kanyang mga nilikha, at ang anumang mangyayari sa kanila sa kabilang buhay, sapagkat hindi sila masasaklawan ang anumang kanyang kaalaman. At ang lahat ng mga mukha ay mga yuyupapa sa harapan ng laging buhay, tagapanustos ng lahat, ang Allah, at katiyakang siya nagdadala ng kamalian ay magtatamo ng kabiguan sa araw ng paghuhukom. Ngunit sino mang gumagawa ng mga gawaing matuwid habang siya ay naniniwala, siya ay walang madaramang pangamba ng kamalian o ng di makatarungang hatol, at siya ay hindi pagkakaitan ng biyaya ng Allah. At ganyan namin ibinaba o ipinahayag ito bilang Quran sa wikang Arabe, at aming iniba-iba roon ang mga halimbawa ng babala upang sakali sila ay makaiwas sa kasamaan at magsilbing babala ito para sa kanila. Napakataas ng Allah sa lahat, ang hari, ang katotohanan. Huwag mong madaliin, o Muhammad, ang pagbigkas ng Quran bago mabuo ang kapahayagan nito sa iyo. At ikaw ay magsabing, aking Panginoon, dagdagan mo po ako sa kaalaman. At katiyakan kami ay gumawa na ng kasunduan kay Adan noon pa man, ngunit siya ay nakalimot. At wala kaming nakitang sigasig sa kanya. At nang aming sabihin sa mga anghel, magpatira pa kayo kay Adan, at sila ay nagpatira pa maliban kay Iblis, Satanas, siya ay tumanggi. Kaya kami ay nagsabi, O Adan, katiyakang ito, ang Satanas, ay isang kaaway sa iyo at sa iyong asawa. Kaya huwag ninyong hayaang kayo ay kanyang magawang mapaalis mula sa paraiso, upang sa gayon kayo ay magdusa. Katotohanan, ito ay pangako para sa iyo, at ikaw ay hindi magugutom doon sa paraiso at hindi mahuhubaran. At katotohanan, ikaw ay hindi mauuhaw doon at hindi may initan mula sa araw. Ngunit hindi nga naglaon, ang Satanas ay bumulong sa kanya na nagsabing, O Adan, nais mo bang ihatid kita sa puno ng walang hanggan at sa kariang hindi maglalaho magpakailanman? Kaya sila ay kumain ng bunga nito, at ang kanilang maselang bahagi ay humantad sa kanilang dalawa, at sila
ay nagsimulang magtapis mula sa mga dahon ng paraiso bilang saplot sapagkat sinuway ni Adan ang kanyang Panginoon at siya ay nagkasala. Pagkaraan, siya ay pinili ng kanyang Panginoon at iginawad sa kanya ang kapatawaran at patnubay. Siya, ang Allah, ay nagsabi, magsibaba kayo mula rito sa paraiso, kayong lahat bilang magkakaaway sa isa't isa, at kung may patnubay na dumating sa inyo mula sa akin, magkagayon, sino man ang sumunod sa aking patnubay ay hindi maliligaw at hindi magdurusa sa kabilang buhay. Ngunit sino mang lumayo sa aking paalaala o babala, katotohanan, kanyang matatamo ang isang masaklap na buhay at siya ay aming bubuhaying bulag sa araw ng pagkabuhay na muli. Siya ay magsasabi, O aking Panginoon, bakit mo po ako binuhay ng bulag samantalang ako po ay dating nakakikita? Siya, ang Allah, ay magsasabi, ganyan dumating sa iyo ang aming mga ayat, kapahayagan at kautusan, ngunit ito ay iyong kinalimutan at tulad ng iyong paglilimot sa mga kapahayagan at kautusan, ganyan ka rin kalilimutan sa araw na ito. At tulad ng aming kabayaran sa sino mang lumayo, ganyan nga namin binabayaran ang sino mang nagmalabis at hindi naniwala sa mga ayat, kapahayagan ng kanyang Panginoon, at ang parusa ng kabilang buhay ay higit na kasakit-sakit at nagtatagal. Kaya hindi ba naging gabay para sa kanila ang ilang henerasyon na aming yunasak na nauna sa kanila habang sila ay naglalakad sa kanilang mga tinitirhan? Katotohanan, naririto ang mga ayat, babala o aral para sa mga taong nakauunawa. At kung hindi lamang para sa isang salitang ipinauna mula sa iyong Panginoon at para sa inaitakdang panahon, marahil ito ang parusa ay naging isang tungkuling dapat ipatupad ng daglian. Kaya ikaw ay magtiis sa anumang kanilang mga sinasabi at luwalhatiin mo ng mga papuri ang iyong Panginoon bago sumikat ang araw at bago lumubog ito. At siya ay luwalhatiin mo sa mga ilang bahagi ng gabi at sa mga huling bahagi ng araw upang sakali ikaw ay masiyahan. At huwag mong pagurin sa kakatitig ang iyong mga mata sa anumang aming ipinagkaloob na kasiyahan sa ibang lipon sa kanila. Ito ay kinang lamang ng makamundong buhay na sa pamamagitan nito sila ay aming sinusubukan. Ngunit ang panustos ng iyong Panginoon ay higit na mainam at nagtatagal. At iyong ipag-utos ang pagdarasal sa iyong mag-anak at pamayanan at maging ka matiisin dito. Kami ay hindi humihingi ng panustos mula sa iyo. Kami ang magkakaloob ng panustos sa iyo. Ang mabuting wakas ay para sa mga natatakot sa akin. At sila ay nagsasabi, bakit hindi siya nagbigay sa amin ng mga ayat o katibayan mula sa kanyang Panginoon? Hindi ba dumating sa kanila ang katibayan ng anumang nakatala sa mga naunang kalatas? At kung sila ay aming winasak ng isang parusang nauna sa kanya, sila ay maaaring magsabing, aming Panginoon, bakit hindi mo po ipinadala sa amin ang isang sugo upang kami ay nakasunod sa iyong mga ayat, aral o kautusan bago kami napahiyang maalipusta at naging kaaba-aba. Sabihin, ang bawat isa sa atin ay naghihintay kaya magsipaghintay kayo sapagkat inyong mapag-aalaman kung sino ang makasamahang nasa maayos na landas at sino ang napatnubayan.